Hi everyone! Welcome back to our channel. So, si Bri yung nagsasalita. Magsasalita ngayon. Right, Bri? Okay. Ayaw niya daw. So, madami na kaming na pack. Ayan. Tapos, sa taas and then sa basement na din. Nasaan na ba si Alexander? Alexander! Magto-talk na tayo. Saan ba tayo magto-talk? Dito? Ito si Alexander ang madaming nag-pack talaga dyan. Good job, good Ready job. na? Very ready. Excited na. Oo, kahit pagod no, pero nakaka-excite kasi syempre lilipatan na natin is yung bahay talaga natin. So, gagamit kami ulit ng movers kaya as much as possible, pinagkukumpul-kumpul na sa isang area yung mga gamit para at least madali na po din nila at ang kasi sasakyan nila. Oo nga. Kulit na naman, no? Ayan. Ano na naman ang paa ko? Brino! Para may naamoy anta siya. Kasi may mga pumunta dito nag-view ng nung property. Oo, kasi Dahil, nasa market to eh. Yeah, nilista na nila. Aray ko, Bri! Sa mga interesado nga pala. Oh. Ano, ha? Lalaban ka? Okay, no more. No. We have to talk now. Behave na ikaw. So, itong property na to na nirerentahan namin, available na siya sa... Well, available na siya. Pwede kayong mag-inquire, message nyo kami, tapos I-forward na lang i-forward namin namin. sa current landlord namin. Oo. Sobrang bait nung landlords namin. Yeah, okay na okay sila. Kaya kung interesado kayo at naghahanap ng townhouse, available na nga itong unit. Kaya feel free to message us sa Facebook page namin. Oo, At, Alex Molly TV sa Facebook. And then, kung okay yung presyo sa inyo, basta kontakin nyo sila kasi hindi namin alam kung magkano yung binigay, ang presyong nilalagay nila sa marketplace. Pero alam mo naman kami, lalo na to, mahilig to mag-negotiate. Kaya kung interested kayo, tulungan namin kayo. Siyempre, makipag-negotiate kayo kasi given the market, lahat overall is pababa, di ba? Oo nga. Oh my gosh. Talagang dapat lagi siyang kasama eh. Wala eh. Oh, ano? Magsalita ka nga. Oh, there. Ray, say something. Oh. Say something. Oh, ano nasabi mo? Sinasabi ka? Kala mo magsasalita eh. Pero, yun nga, kung interesado kayo, mag-message lang kayo at tutulungan namin kayo. Oo. Dahil kasi in good relationship naman kami doon sa landlord. Kaya, yeah, reach out. Oo. So, pag-usapan na natin yung mortgage application namin and yung experience namin. Nandito na kami sa taas. Dito na lang kami sa kwarto para mas may liwanag pa. So, pag-uusapan natin ngayon kung ano yung mortgage application experience namin. Yeah, yung diba? pinagdaanan namin para sa mga nagsisimula pa lang at titingin sa mga bahay. Ito yung process na dinaanan namin para maka-avail ng approval. Yeah. Totoo. Approval ba? Oo. Saka may nag-comment din, kaya gusto din namin itong matapik. Yes. Thank you sa comment. Na-aching ko. Okay. Medyo malikabok yung bahay dahil maraming Moving pieces. Oo. So, alam nyo siguro na nagpa-pre-approve kami kay Jillian dati. Tapos, meron din sa RBC, kaya lang na-ghost kami ng mortgage specialist na yon. Kaya, we decided, kasi okay talaga si Jillian eh, 'di ba? Sabi nga ni Alex, proactive. Like, kung may mga tanong, ano agad siya, may response agad, 'di ba? Yeah, at saka knowledgeable siya. Makikita niyo naman talaga pagka kinakausap niyo isang tao. Pag nagtanong kayo ng isang tanong, talagang detalyado at
mga resources din may offer sa inyo. Kaya yun yung na-experience namin kay Jillian. Kaya Oo. yun, Siya nag-proceed naman kami yung doon. una naming nakausap. Ah. So, nag-push through na lang kami sa kanya. Nagpa-pre-approve kami ng 510. Dahil nga, yung 600 to 700, Wala na. hindi talaga. So, 510 kasi yung budget namin sana is 500. Pero just in case contingency, merong 10K, diba? Yes, may buffer kumbaga. Oo. Yun nga yung ano dyan, bago kayo mag-push through sa pre-approval and whatnot, recommend namin na pumili kayo ng at least 2 to 3 na potential candidates na tutulong sa inyo sa pag-approve ng mortgage. Oo. In our case, since si Jillian ang nakausap namin and hindi na din kami nagtanong pa ng iba dahil nagtingin naman kami sa mga website. And so far, okay naman. Okay yung lender na hawak niya, kumbaga. So, yung mga documents na ni-require niya from us, 2 pieces of IDs. So, yung driver's license Yung passport. or SIN Mga- card. Yeah, mga ganyan. government ID ang kakailangan ninyo para mag-push through sa approval na yan. So, yung susunod na kakailanganin nila para maka-approve kayo ng mortgage is proof of income. Which is in my case, special yan kasi nga, yun nga, alam naman natin sa mga previous videos, medyo nahirapan ako na makahanap ng full-time job kumbaga makabalik sa career ko. Kaya nagsimula ako na casual part-time sa dati kong pinagtatrabahuhan. Yung pagkasabi ni Jillian, medyo alanganin yung kinalalagyan, kumbaga. Dahil nga, yung hanapin ng lender is a full-time employment. Pero, kung sakali man na hindi daw, basta within about 2 years na nasa ganun yung status nyo, pwede pa rin maremedyohan. Kaya, yun, medyo alanganin nga nung nagsimula kami mag-pre-approve. Pero, yun nga, dumating sa panahon na, kumbaga parang guided nga, na bigla nagkaroon ako ng full-time job. Oo. So, yung ni-require lang ni Jillian, since kaka-start niya lang talaga noon, ay nagpa-pre-approve na kami, dahil may napupusuan na kaming property. Sabi niya, as long na merong first pay stub, ang iba sa, 2 pay stub ang nire-require. Pero since si Alex naman is, matagal na yung history niya bilang IT. Yeah, so kinonsider siya, Kinonsider diba? siya, So oo. sabi ni Jillian, dahil nga since transitioning from casual part-time within IT to full-time IT, halos magkaparehas din. So yun lang ang ni-require niya is 1 pay stub from my new employer. Yes. Which is very good dahil kasi nga medyo nagdodoble isip kami. So paano ba to? Dahil kasi nagugustuhan na namin yung isang property pero given my status, medyo na nag-alanganin kami. Pero yun nga, at least pumayag na 1 pay stub. Oo, sa akin, sa side ko naman, since matagal na akong nagkaroon ng work, March of 2024, same pa din naman nasa accounting and hindi naman, lumipat lang ako ng company pero same pa din naman ng role sa accounting pa din. Kaya walang kaso sa akin. Yeah. Ang hiningan lang sa akin is yung T4 or year-to-date na sweldo. And also yung NOAA, Notice of Assessment, 2024, kasi nag-work na nga ako ng 2024, and then yung 2025, yung year-to-date, kasi hindi ko pa nakukuha yung T4. Yeah, same din goes for myself. Hiningan din ako ng ganun. Year-to-date, no? Year-to-date. So, yun yung mga bagay na kakailanganin nyo. Kaya, i-ready nyo lang. At kung sakali man may mga bagay na hindi swak do sa so-called requirements nila,
malamang may mga options kayo na may bibigay ng potential mortgage specialist nyo para ma-approve kayo ng mortgage. Oo. Oo. Best talaga na mag-seek kayo ng advice from professional. Diba? Yes, So, yes. Jillian or si Bro Chris and Sis Alice, sobrang babait din nila. Yeah, so again, we're not affiliated sa mga na-mention namin ng mga individuals, pero mga experience namin in regards sa pagkakilala sa kanila, talagang satisfied naman kami. So, tapos na tayo sa proof of income, proof naman ng down payment. So, meron, di ba, tax-free savings account, merong FHSA, first home buyers account or something. And then yung RRSP. First time home, FHSA, yeah. First time home. Ilalagay na lang namin Yeah. dito. And then yung RRSP. Yan yung mga option nga pala, yung mga binabanggit namin na yan, mga options na pwede niyong i-focus para magkaroon kayo ng down payment para sa isang bahay dito sa Canada. Oo, kasi gusto talaga din sana namin yung FHSA. Kaya lang, kailangan na magbayad ng utang. Yes. Pag-usapan natin yan mamaya. So, So, yun yung mga kailangan na, well, yun yung hiningi sa amin Yeah. na kung saan manggagaling yung down payment and dapat hindi lang siya 3 months na nakasit doon tapos gagamitin mo na. bigla-biglaan lang nag-magic, nagkaroon ng pera doon, di ba? Oo. Tatanungin talaga nila yan kung saan magagaling yung funds nyo, yung source of funds. Kaya, importante na may proof kayo para kumbaga matitrace back kung saan yung nanggaling yung pera. Oo. And akala nga namin mahihirapan kami kasi last time na nag-ask tayo ng mortgage, 'di ba, sa private lender, hindi sa bangko. Ang dami-dami nilang hininging documents. Oo, kaya medyo na-turn off kami. Sabi namin, sige, sa bangko na lang tayo Oo. So, twice kaming pumunta sa bangko dati. Tapos, itong kay Jillian, ang konti lang ng requirements. Yes, saka yung requirements saka yung process nila talagang refined na. Oo. Makikita nyo yung mga hihingin nila na information. May mga sarili silang kapwa ka-team na mag-aasikaso doon para sa inyo. Yung susunod naman na parte ng pagka-mortgage approval is yung mga assets and liabilities. So, yun yung titingnan din. Siyempre, kung may mga utang tayo, which is halos normal na yan sa kapwa-tao. So, titingnan nila, first of all is kung may halimbawa, may credit line kayo, may car loan, or may mga credit cards, di ba? So, lahat yan, halos bubuklatin nila. Pero ito nagulat na naman kami. Hindi na namin binigay yung mga backup. Kasi, iraran lang nila, may back-end silang niran. Yeah. Tapos nalaman na agad nila kung magkano yung utang namin, kung ano yung credit score namin. Yes. So, ibang-iba na siya talaga. So kumbaga, gagawin nila is soft credit check, ang tawag yata doon. Oo. So, dahil iraran nila yun, magkakaroon sila ng report from, I believe, Equifax ba? I think so, yeah. Hindi ko lang alam kung si Equifax ba, pero may entity na nag-handle ng mga lahat ng credit ng credit history ng tao, tapos pwede na makuha yung report na yun. Ang hiningi lang sa amin yung SIN card, social insurance Wait, no. number, Stay there. yung social insurance number, and then yung authorization mo na i-run nga yung credit mo. Yeah. Siyempre, may mga privacy yan, kaya siyempre, ingat din kayo sa mga maghihingi sa'yo ng mga information na ganyan. Yes. Tapos, within 2 minutes nga, diba? Oo, Nalaman na niya. kala namin mga ilan na araw, pero minutes. Or oras. Yeah. Ini-expect ko at least half an hour, diba? Pero 2 nakakabilis minutes. napakabilis na talaga yung Sabi mga niya, okay, your credit line is this and that, and yun lang yung utang nyo, diba? Tapos yung credit card kasi, lagi naming binabayaran talaga pag ginagamit namin. So, yun yung isa sa mga tips din.
kung gusto nyo ma-increase yung credit score nyo, Ay, yung car loan pa, sorry. So, credit cards, credit lines, car loans. Nakita agad doon nakita. sa, Tama. Oo. sa kung ano yung mga liabilities namin. Oo. Okay, sorry. Pero yun nga, pero kung gusto nyo ma-increase talaga yung credit score nyo, which is yun yung malaking factor na mag-decide kung ano kayo sa mga lenders. Kung maganda yung credit score nyo, syempre, mas malaki yung chance nyo na ma-approve sa mga loans. Oo, saka I think makaka-apekto din yon sa interest rate na ibibigay nila sa inyo. Oo. Kasi nasa 800 something kami, which proud naman kami kasi inaalagaan talaga kasi namin yung credit score namin dahil yun yung importante dito sa Canada. Yeah. Pero yun nga yung kung gagamitin yung credit cards nyo, siguraduhin nyo na parating on time yung payments nyo at okay na ginagamit nyo basta nababayaran. Oo. Oo. May nakalimutan ko ba tayo? Kasi ang bilis di ba? Yeah, nakabilis Niran nga lang niya, tapos okay na. Tapos, conditions, yun. May conditions. So, aside sa pay stub ni Alex, yung utang namin, kailangan naming i-lower din. Kaya nagbenta-benta ako, di ba? Yun yung mga bagay. Pwede natin ibang usapan yan. Pero dahil nga na may mga hard asset kami na pwedeng ma-liquidate at that point, malaking bagay yun nakatulong na ibaba yung utang namin. Oo. Saka proud talaga ako dito kay Alex kasi Proud kasi sa yung tipong akala natin hindi natin magagawang ibaba yung utang, pero dahil mahilig nga to sa silver. Yun. Hindi ko kasi hilig ang gold sa silver dati. Ito talaga nagbibili ng coins dati. So pero hindi naman masyadong madami. Hindi naman akalain natin na biglang gaganon nga yung silver at gold, di ba? Oo. Halos na quadruple yung presyo nung precious metals. Kaya kahit pa paano nakatulong talaga yun. Oo. So niliquidate namin parts is that yung precious metals. Tapos saka yung alahas. Thank you sa bumili. May bumili din sa mga binenta ko. Sa mga bumili, yes. Malaking tulong. Kung makikita nyo, malaking tulong talaga na pagbawas ng debt namin. Oo. So, yun lang naman yung 2 conditions na binigay sa amin ni Jillian para daw ma-approve kami sa 500. Meron nga pala. Meron pa isa. Yung mga investments din. Meaning, yung mga investments, kung may mga stock investments kayo, may RSPs, ititingnan din yun ng lender niyo. So, okay which is makakatulong din yun kung malaki-laki yung natabi nyo, no? Yeah. Baka nagtatanong kayo bakit kami nagkautang ng malaki. Umuwi kami, di ba? Tapos yung 1 year naging 3 years. Yeah. So may binili kaming boarding house doon. Which is nakatulong naman dahil sa mga needs ni Rai. Yeah. So instead na magpadala kami parati ng pera, may monthly doon. Tapos yun yung allowance ni Rai. Kumbaga, i-restructure na lang yung sitwasyon sa Pilipinas para at least medyo okay yung flow overall, di ba? Oo. Yun, naging okay yung natin, di ba? Yung experience natin. And very on top talaga yung team ni Jillian. Helpful din yung asawa niya. And si Edwin Blas nga pala. Oo. Yes. Silang dalawa, yung couple, very helpful din. Please don't forget my Biko. Biko nga daw. Sana may Biko ha, may pa-Biko. Kasi yun yung nirequest ko. Di ba? Di ba yung kapamilya ba ni si Ate Rose. Naging coworker mo kaya. Oo. So, Namiss ko na yung Biko. Sabi ko, di ba usually pag closing, merong mga gift-gift. Ako, Biko okay na ako. Biko ni Ate Rose. So, yun na lang, no?
I think na ano naman natin. Na-cover naman lahat. So, pero kung may mga questions kayo, huwag kayo mag-hesitate na mag-comment down below para at least kung sakaling may na-miss kami, kung sakaling may na-miss kung sakaling may na-miss kami, kung sakaling may kung sakaling may na-miss kami, What the? Di ko pa Kung sakaling may na-miss kami may na-miss kami. na important information, please comment down below para ma-answer na lang namin dyan about sa mortgage application. If it's anything else, comment pa din para para at ma-topic least, namin next time. namin. miss. Pero, yun nga, kung sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, feel free to subscribe na rin para at least ma-notify kayo sa susunod namin na episode. But for now, I guess, Until next time. Bye! Bye.